Good morning mga katulis. So ngayon, welcome again sa ating vlog. So update lang to sa update lang to sa Honda Giorno Plus na kinuha natin recently lang sa Supreme Bikes Corporation. So ngayon, as of now, update lang din. Wala pa yung ORCR and plaka niya kaya hindi pa natin siya talaga mailabas. Pero papakita ko lang din sa inyo yung mga nadagdag na pyesa na ikakabit natin dito sa Honda Giorno Plus natin. Kasi recently, di ba, naipakita ko na sa inyo yung mga garnish niya, yung side mirror, yung tawag dito, yung mga tints. Yan. So, ngayon, merong nadagdag, which is yun yung content natin ngayon. So, bago yun, kung bago ka lang sa aking channel, please like, comment, and subscribe. Pinutin mo na rin yung notification bell dyan para updated pag meron tayong mga bagong i-upload sa mga motor natin. So, yun mga papi. Eto, pakita ko sa inyo. Ito, meron tayo dito, RCB na R34 na radial caliper. So, 100mm yung sukat nito, pero hindi siya sa Giorno natin. Pang kay click ito, sa motor natin. So, meron na itong bracket. Problema dito, mga katulis, is kailangan natin ng 7mm na braking system. Brake Master yan. Kasi 100mm. So, kung 14mm na Brake Master gagamitin natin, lulusot din siya. Or hindi siya malakas. Kaya ayun. Waiting lang tayo na magkaroon tayo ng 17mm na Brake Master para dito. Sige, tanggalin natin para makita ninyo. Yan siya guys, Nakalighten na din yung piston yan mga tol. Yan, kung mapapansin niyo yung butas-butas na yan. Yun. So, para ang purpose nun mga tulis, mas mabilis mag-cool down yung caliper natin. Pero, separate video gagawin natin dito kasi pang kay click ito. So, ngayon, focus muna tayo sa Honda Giorno natin mga tol. So, yun mga katulis, eto na. Meron tayo dito ng dalawang pyesa. Eto, makikita ninyo. Siyempre, RCB pa rin mga tol. Pakita ko lang sa inyo yung mangyayari sa Honda Giorno natin. So, yun mga tulis, ngayong araw din mismo natin ikakabit to. So, papakita ko sa inyo kung paano natin siya isasalpak, ano yung mga kailangan kalasin sa Honda Giorno Plus para makakabit natin to. At the same time, kung ano yung pinaka-final output kapag ka nakabit to. So, papakita ko rin sa inyo yun. So, ito, first, meron tayo dito ang RCB na scooter CNC alloy swing arms. Specially made for Honda Giorno. So, yan siya. Full alloy CNC design to mga tol na ang quality niya is T6 na high quality material alloy na 6061 T6. Yan. So, yung quality, sabi dito mga katulis, alloy yung ginamit na bakal tapos ginawa siya sa CNC machine. Okay? So, tandaan nyo yung setup na sinasabi ko sa inyo mga katulis is ang mangyayari doon ay all black team yung Honda Giorno natin. So, buksan natin to. Pag open natin ng box, meron dito makikita na Giorno CNC Alloy Swing Arm Information Guide. So, dyan yung makikita lahat ng mga bolts, kung anong parts yun. Yan. So, much better kung babasahin nyo din ito mga tol. At the same time, ito na yung unit itself. Yun, man, ang ganda man. Oh, parak. Oh, diba? Ganda siya, Mon. Kasi alam mo kung bakit, may cover din yung yung rear nut natin. Tapos naka-emboss na din dito or naka-laser. Hindi ko sure kung laser. Tama. Ayan o. Ay, hindi. CNC cut nga. Ayan, yung logo ng RCB. CNC cut na. Tapos, meron siyang special na G design. Ayan, kung mapapansin niyo para siyang pa-letter G. Specially made talaga siya for Honda Giorno. At ang SRP nito, hindi ako nagkakamali, nasa 9,000 pesos, mga katulis. Ayan. Gusto nyo ng ganitong klase ng pyesa, ma-avail nyo naman yan dyan sa description. So, may kasama siyang 3 pirasong spacer. Yan. May spacer din siya para sa exhaust natin. So, dito ako pinaka-excited ikapeg. Kasi nga, ang plano natin sa Giorno natin, mga tol, tatanggalin natin almost lahat ng mga chrome parts tsaka silver parts. Bukod sa bolt, syempre. Kaya ito. Magkakaroon lang siya ng mga minimal na lining ng silver pero mas lamang pa rin yung itim, diba? Next sa lineup natin, ito ang ating RCB na Tarmax na monoshock pang Honda Giorno Plus, which is yung 320mm. So, ang stock ng Honda Giorno, 320mm. Napanood ko dati, sa Honda Giorno, kinakabitan nila ng 330mm na shock. Kaya nagkakaproblema yung kanilang mga rubber bushing ata yun. So, eto, tignan natin kung ma-encounter din natin yung ganung problema. Pero so far, feeling ko hindi. Kasi
Standard yung sukat eh. Pakita ko sa inyo. Pagbukas, ganyan siya. As usual, meron ditong suspension warranty card, tapos yung user manual, at the same time yung pang-adjust, tapos may mga ano din dito, bala. So, ito na siya. Yan. Ito yung Tarmax mga atulis. So, pang patio, pang Honda Giorno, basta 320mm. Kasi, ito, yung butas dito, pwede nyo siyang liitan, pwede nyo rin siyang lakihan. Yan. Dito yan. Yan, yung dalawang itim na yan. So, may adjust dyan kung anong sukat yung kailangan ninyo. So, yun siya. Black gold. Since wala naman talagang all black na rear siya kang RCB. Yan, black gold. Pero, grabe rin yung itsura nito mga tol. So, ikaabit din natin to ngayon para isang salpakan na lang tayo. So, yun lang. Tapos na unboxing. Tara. Salpak na natin to. So mga katulis, nagpalit na rin pala tayo dito ng seat. Ayan siya. Ito yung tinatawag na Jap style seat mga katulis. In-upload ko to sa Blow Up. Yan. So ito, naka-debose to mga katulis itong mga lining na yan. Ibig sabihin, hindi siya tahi. Kasi kapag katahi, pumapasok yung tubig dyan pag naulanan or nag-washing. At the same time, ang pangit nun kasi mababasa yung puwet mo. Hindi kagaya dito, yan, naka-debose siya. Makikita ninyo wala talaga siyang tahi. Tapos yung material naman na ginamit dito is ang tawag dito. So, ang tawag sa material na to is yung velvet. Yan. Kung gusto nyo nung luxury type na upuan, pero sawa na kayo sa liha. Yan. Ito yung nire-recommend ng Slick Seat. Yan. Shoutout kila Kuya Patrick William. You know, shoutout si Slick Seat. So, Jap style ang tawag dito mga tol. Pakita ko sa inyo pag naka-side view. So, yan siya. Pag naka-side view, makikita ninyo para siyang camel seat. Pero, nakaumbok yung dito. So, may passenger seat. Tapos, palubog naman yung sa atin. Kasi kapag tumingin kayo sa likod, para siyang donut, mataba. Ayan, di ba? So, yun. Tara, alasin na ulit natin. So, mga katulis, bago pala natin makalas tong tambucho, merong bank sensor yan sa ilalim. Yan, tignan ninyo. Nakakonect ko siya sa tambucho. So, yun. Yan o. Yan. Yan, tatanggalin lang natin yan. So, lupit lang kasi stock na tambucho may bank sensor na para sa reading ng AFR ng Honda Giorno. Lupit, tatanggalin lang natin yon. Tapos, tatanggalan natin yung exhaust. 17. Okay, tanggal na natin. Size 17. Okay. Kailangan natin unahin mga katulis yung 10mm na nut dito sa ilalim bago natin tanggalin tong 14 para mas madali. Isa, tanggal na natin. Natanggal na natin guys. Ganun lang kadali. Next naman dito mga tol, ito. Gamit tayo dito ng 24. Yan, para matanggal natin itong pinaka-rear nut. Ang tigas. Kailangan pa nating i-manual. Medyo matigas siya kasi bago nga eh. Kaya minanual ko muna bago natin barilin para sure. Tanggal na natin. Ang tigas mo, man. Next, itong 14, kabila. Lipid ba tayo? Okay. Balin lang natin. Taas. Okay. Tapos, alin na lang dito. Kailangan din natin tanggalin to yung sa tire hugger niya kasi nakakonect yan dito sa swing arm. Yun, tanggal na natin. Mahugot na natin yan. Ayun na. Kakak. Ito na mga katulis, salpak na natin to. Yan na siya. Double check lang natin. Higpitan lang natin para sure ball. Yung mga bolts kasi ito sa likod. Yan, double check lang natin yung higpit para hindi malaglag. Okay? Isasalpak na. Ganda man. Tignan mo, all black mo.
So, ito na mga katulis. Yan. Kikita niyo yung alin na yan. Nandito yan sa ilalim. So, mamaya, ito, yan, makikita nyo para siyang may gatla yung takip niya. Itututok natin yan dyan. Kasi mamaya, iikutin natin yan para dyan ihigpit yung ating cover. Para hindi malaglag. Okay. Lang natin yung exhaust. Tapos ilalagay natin tong washer na to dito. Para hindi tumama yung mismong tambucho dun sa CNC swing arm natin. Okay? Mga tol, yan, umulan. Kaya tinakpan muna natin dito si Honda Giorno. So sa susunod na video na lang siguro natin ikabit yung Tarmax na rear shock. Siguro bukas kabit na rin natin. So tinakpan na natin kasi ay, sumama ang panahon day. So yun lang mga katulis. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong klase natin ng content, more updates sa Honda Giorno Plus natin, please like mo, comment ka na rin, tapos i-subscribe mo na rin ako dyan sa notification bell para updated ka rin once na meron tayong bagong i-upload. So yun lang mga katulis. Thank you for watching. Bye-bye!